naramdaman mo pagkatapos ng result mo? Okay naman ang ano. Pero hinihingal pa rin ako. Hinihingal pa rin. Hinihingal pa. Okay. So ang gagawin ko ngayon, Nikki, magmula bukas, kasi bukas babalikan dito ng 8 o'clock, di ba? 8 o'clock ng umaga. And then 1 o'clock si Ronnie. So antayin mo na lang kami pagkatapos ng ano mo. Dalhin ka na namin sa bahay. Magmula ngayon, hindi ka natitira doon dahil the more natitira ka doon, nakakalangap ka ng mga pintura o kaya yung mga ano, di ba? Mga alikabok o whatever. At least sa bahay, safe. So importante magtiwala ka. Magmula ngayon, cargo na kita. Cargo ko na siya. Pareho na kayo. Siguro ginamit ang kuya. Dumating dito, bumalik. Para i-save ka. Lahat yun nakatakda yun. So huwag kang mag-alala dahil kung ano man ang role mo sa mundo ngayon, kung ikaw man at pinagdala na parang instrumento para parang isa si Jesus Cristo, kumbaga, di ba? Kung minsan hindi natin alam gumagamit si Jesus Christ ng tao para ma-challenge kami kung ano ang turing namin sa inyo. Kung kami ba'y matatakot sa'yo or aalagaan ka namin. Pero ito, number 1, para malaman ng buong mundo, kahit ganun yung kanyang sakit, kahit peligruman ang buhay namin, dahil anytime pwede kayong mahawa. Pero ang number 1 na protector namin, ang Jesus Christ. In the name of God, walang mahahawa sa amin. Dahil lalabanan namin lahat. Through faith, lalabanan namin. Hindi ka namin pwedeng ituring na may sakit. Magmula ngayon, normal pa rin ang takbo ng buhay mo. Kami mag-aalaga sa'yo. Kalimutan mo na yung lugar mo na yon. Alam ko may sentimento yung lugar mo, pero kung kinakailangan, isave ka, hindi yung lugar mo. Number 1, ikaw ngayon, ang buhay mo, ang soul mo, yun ang number 1 ngayon na isave ko. Dahil ginamit ako ng Lord. Ginamit ng Lord ang kuya ko para bumalik sa Pilipinas. Dahil kung hindi dahil sa kanya, kung hindi rin siya bumalik, hindi mo rin ako makilala. Dahil ilang taon na, diba? The last time na nakita kita, ang tagal-tagal na. Ang taba-taba mo pa noon. So ngayon, dahil ginamit ang kuya para maibalik ka at mapunta ulit sa akin, kargo na kita. Huwag ka na mag-alala, ha? Ang buhay napakahalaga ngayon, ano pa yung natitira ng buhay mo? Aalagaan natin. Aalagaan natin. Dahil number 1 na magiging inspirasyon namin ay ikaw, yung tatag ng loob mo. Kumain ka ha, 35 kilos ka lang. Ibig sabihin, kulang ang tipag mo. So number 1, pakainin ka namin ng pakainin. Kaya mo yan, di ba? Ang number 1 na pagkain mo ngayon yung tiwala mo kay Lord. Ang number 1 ngayon na makakapagaling sa sakit mo ay ang Lord. Secondary lang kami. Instrumento lang ako. Instrumento lang ang kuya ko. Si Yaya, si Ninya, lahat kami dito. Dahil hindi ko akalain na ang trabaho ko ngayon ay ito. Ikaw at saka si Ronnie. Okay? Kumawalan ng pag-asa. Di ba sabi ko, ginamit na ito? Ha? Ginamit niya ito. Kung ano man yung karamdaman mo, kung ano man yung find mo, doktor, paglaman natin. Doktor lang yan. Sino mas magaling? Doktor o siya? Siya. Kiniliit niya ang doktor, kiniliit niya tayong lahat. Kiniliit tayo lahat. Ibinigay ang talino para sa doktor, para sabihin ko ang sakit. Hindi rin natin malalaman ang sakit mo, hindi tayo pumunta rito. Ngayon, yung number 1 na healer, ang Lord. Nagamitin niya ako para mahil ka. Okay? Ang pera wala yun. Ano lang yung mga, kaya ng pera, sige, okay. Instrumento lahat yun, para mapagaling ka. Para mapagaling si Nikki. Pero ang number 1 na magpapagaling sa'yo, Jesus Christ. In the name of God. Kamay niya to. Kamay niya to. In the name of God. Kamay niya ito. Kamay niya. Maniwala kayo. Kamay niya yan. Pagagaling yun kayo. Lahat, kahit maubos ang pera ko, pagagalingin ko kayo.
Pagagangalingin ko kayo. Dahil akong gagamitin niya. Hindi ko kayo pabayaan. Gusto ko umiyak, pero paglalabanan ko ito. Dahil hindi pwedeng umiyak ako. Dahil kung umiyak ako, ibig sabihin sumusuko ako. Ha? Magmula ngayon, sabi ng Lord, I will wipe away your tears. Ang Lord, nakita niyo kung anong nangyari sa Kanya, binigay niya lahat. Ibubuhos ko rin lahat kung ako yung gagamitin niya. Ano survive natin kung gagawin ko. Okay? Tiwala lang. Tiwala ka lang. In the name of God, matatanggal yung sakit mo. In the name of God, matatanggal yung sakit mo. Amen? Okay, mag-alala. Kung mag-alala pa, alam mo lahat dito, gusto ng Lord, ipakita natin sa mundo. Ipakita natin sa mundo. Lumaban kayo, ha? Huwag niyong ipahiya ang Lord. Dahil kung napahiya siya, hindi siya papayag. Kasi siya ang perfect. Siya lang. Wala nang iba. Ang perfect, ibig sabihin, hindi siya, ha? Hindi siya pwedeng makalista ko. Hindi siya pwedeng mabigo. Hindi pwedeng ipakita niya na hindi kayo nagwagi. Kaya ipakita natin, siya lang magwawagi. For your faith. Huwag na kayo umiyak. Huwag na tayo umiyak. Kailangan matatag na tayo ngayon. Okay? No more tears. Tanggapin natin. Diba? Ang masaklap yung hindi natin alam kung ang role natin. Ngayon alam na natin ang role natin. Kung kaya ko naman lumaban. Diba? Alam mo na eh. Tanggapin mo. Alam mo na eh. Tanggapin mo. Ha? Pero hindi ka namin kayo pwede ituring na may sakit dahil sa mata ng Diyos wala. Challenge lang to. Ha? Challenge. Challenge lang to ba pa? May pailan tatag lang. Ibay lang pa ha? Okay? Kaya minsan ayaw ko talagang hindi pa tumululuwa. Kaya nga ako, ayaw ko nang tumulong ang luha ko. Wala na yun. Hindi pigilan. It's okay po. Kasi lalaban ako. Labanan mo. Ayaw ko nang tumulong yung luha ko. Dahil pag tumulong ang luha ko, ibig sabihin, nagiging up ka. Ito kaya. Tumulong ang luha ko, ibig sabihin, nagiging up. Kaya wala na tulong. Kamay ni Lord ngayon, magmula kayong kamay niya yan. Pag ini-uplis ko yun, ibig sabihin, Ayaw ko kayo. Sir Romeo ka o Romeo? Romeo. Okay, sige, sige. Ay, bang nga pala. Oh, okay naman. Okay po yung coma. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Ibig sabihin, walang problema. Praise God. Praise So God. so far yan. Pero siyempre, gagawin natin, ilalaboratory ko muna. Sige po, sige. Wala akong laboratory. Pero it's a good sign. Thank you, Doctor. Thank you. Ang problem mo lang talaga, I think it's more on
See? Sabi ko sa'yo. As of, yung pala yung findings muna, yun refers to the lungs. Pero yung abdomen, normal naman. But I'm not saying na wala talaga problema doon. Mag-laboratory muna tayo. And then kung okay lahat, then Thank you, Doc. Thank you so much. Yun lang po kailangan talaga. Thank you. Okay. Meron! 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 In the name of God. Meron! Mas malala sa iyo eh. Okay sila Yan. eh. Okay? Ito to, mas marami pang malala sa iyo. Alam mo, Doktor, pasalamat kami meron pong doktor sa Pilipinas para malaman din po namin talaga po, di ba? Pero pa natin ha, Gina, Pero mag-alala, ha? Sabi ko, it's a sign. Ibig sabihin, okay? Hindi sasakit yan. Hindi na. Okay, praise God. You know what ang resulta? Sabi ko sa inyo God heals. Because alam ko na nung ginamit ko ang kamay ko para i-heal ang tiyan niya. Kasi he was more worried about the pain on his stomach because he thought that about 3 months, that's the only time that he's going to be able to take some medicine or whatever, and if he cannot be healed with those medicines, and automatically he's gonna go and have some colon cancer. Colon cancer, yun po ang kinamatay ni Cory Aquino at saka si Rudy Fernandez. So ibig sabihin, yun po ang sakit na talagang hindi po talaga natin alam kung hanggang kailan o, dahil kung pera ang pag-uusapan, hindi po na-isave ang mga buhay ng mga nabanggit ko. Pero as of now po, we were able to find out the medical results, and as of Romy, pagdating po doon sa sikmura po niya na sinabi ng dalawang doktor, there were 2 doctors who actually said that there was like black thing right there already, and if it's not gonna be healed for 3 months, and then it's gonna get a colon cancer, right now, through the power of God, we just found out that the result is there was no cancer, there was nothing in there. It was clear, meaning to say the moment that Jesus Christ used my hand to heal him, he's been healed. Praise God. Pastor Aglang, this is a very good testimony in your church because of what we did also last Sunday, meaning to say when he had that pain in his stomach, and as he said, it only lasted for a few seconds, and after I used my hand to heal him, he's been healed. It means it's not gonna get back anymore. Natanggal na po yun. It's been erased, it's been healed through the power of Jesus Christ, our Lord. It's not gonna get back again. Ito lang pagdasal natin because ang resulta po ng kanilang chest, as you know po, yan, si Romy, and here, as you know po, meron akong mission para sa kanilang lungs ngayon, okay? And I'm not going to surrender. Every day, this is gonna be my job for God because I know that He's been using me in order to heal them. Gagawin ko po lahat. Hindi na po baling maubusan ako ng pera. Matulungan ko lang po sila. Dahil as of now, alam ko po yun ang gagampanan ko. And I promise I'm never gonna surrender. Okay? It's a promise. Okay naman? Okay, on behalf of Mystica Charity Foundation, we would like to thank Don Enricos for giving us our birthday cake because yesterday we just had our baptismal with Romy and me. So this is actually a celebration of our baptismal birthday as born-again Christians. So it's actually a